Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 18, 2025. Patuloy pa rin pong umiiral yung northeast monsoon o yung amihan sa ating bansa, lalong-lalo na nga dito sa parte ng Luzon at kasama rin po dyan ang Metro Manila. Umaabot din po ang northeast monsoon hanggang dito po yan sa may Camarines Norte. Yung Shirley naman, apektado naman po niya ng ilang bahagi ng eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Kasama rin po dyan ng ilang bahagi ng Aurora, Quezon. At asahan natin yung malamig na simoy ng hangin at may mga posibilidad na mga isolated rain shower. Pero kung makikita nga po natin sa ating satellite image, wala po tayong nakikitang makakapal na kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagulan sa ating bansa. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 12 ng tanghali, makikita natin na maayos at magandang lagay ng panahon. May mga tsansa po ng mga isolated rain shower sa eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon, at maging dito nga po sa parte ng Polillo Island. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mamaya, maliwalas nga po yung ating lagay ng panahon, pero asahan po natin yung localized thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, maayos at maganda pa rin po ang lagay ng panahon at may mga makulimlim na kaulapan lamang dito nga po sa may northern portion ng Mindanao at maging dito po sa Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, January 19, expected nga natin bagyang hina yung ating northeast monsoon at easterlies po ang makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng January 20 hanggang January 21, magkakaroon ng low pressure area o sama ng panahon sa may eastern section ng Northern Luzon, pero ito po ay papalayo yung ating sama ng panahon. Habang muling bubugso nga yung ating amihan at makaka-apekto po yan hanggang sa parte ng Bicol region. By January 22 hanggang 23, expected natin na maninipis pa rin po yung mga kaulapan at wala naman tayong inaasahan na posibleng malalakas na pag-ulan maliban sa thunderstorm. Pagdating po ng January 24 hanggang January 25, dito po mapapansin natin na maninipis na kaulapan pa rin po yung makaka-apekto sa ating bansa. By January 26 hanggang January 27, dito po muling bubugso yung northeast monsoon o yung amihan at makaka-apekto po ulit yan dito sa may parte ng northern Luzon. At yung easterlies naman, apektado po niyan ang parte ng Mindanao at ng Visayas at posible po tayong magkaroon muli ng panibagong sama ng panahon, pero nasa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito lamang po nabubuo yung low pressure area dahil nga sa banggaan ng dalawang hangin, ng amihan at ng easterlies. Pagdating naman po ng January 28 hanggang January 29, patuloy pong lalakas yung amihan at magkakaroon na naman tayo ng shear line na magdadala naman po ng pagulan sa parte nga po ng Central Luzon at ng Southern Luzon, pero may hina at katamtamang pagulan lamang. Pero pagdating nga po ng January 30, may mga malalakas na pagulan, dulot po ng shear line, magpapaulan po sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng January 31, expected natin magiging maulan din po sa may parte ng Mindanao. Pero meron po tayong dalawang sama ng panahon na tinitignan ngayon na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility sa ating advanced weather forecast. Pero sa ngayon, mababa pa naman ang tsansa nito na pumasok at maka-apekto sa ating bansa. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posible